Igan, bukod sa mga insidente ng pangaharas sa Scarborough at Ayungin Shoal, isa pang insidente ng pangaharas ang eksklusibong nasaksiyan ng GMA Integrated News. Sa pagkakataong ito, nagpaputok pa ng flare ang China habang papalapit ang aerial mission ng BFAR sa Mischief Reef. Doon kitang-kita ang malalaking istruktura na itinayo ng China gaya ng sports complex at Olympic-sized swimming pool. Saksi live at exclusive si Marisol Abduraman. Marisol? Igan, Sandra, para ng syudad sa gitna ng dagat ang nakita namin ng malapitan sa aerial mission ng BFAR sa West Philippine Sea. Ito ang istruktura na itinayo ng China sa mismong Mischief Reef. Sa Escoda Shoal pa lang napasok sa 200 Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matatanaw mula sa ere ang 4 na Chinese maritime militia vessel na nakaangkla dito. Habang papalapit kami sa Mischief o Panganiban Reef, nagpaputok na ng flare ang China mula sa Mischief Reef. Pero nakalapit pa rin kami, sapat para matanaw ang animoy napakalaking syudad sa gitna ng dagat. Nasa 500 feet above sea level po tayo ngayon at mula rito sa ating kinaroroonan, ang nakikita po ninyo dito sa ating likuran ay ang istruktura ng China dito sa Mischief Reef at kapansin-pansin na may mga nakaharang na mga truck sa runway. Bukod sa tila nakaabang ng Chinese forces, tanaw namin ang hangar, malalaking gusali, sports complex, Olympic-sized na swimming pool, 8 basketball courts at iba pa. At habang nasa ere kami, walang tigil ang kanilang radio challenge. Tanaw din namin ang mga Chinese vessel na nagbabantay sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ang aerial survey na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sinimulan kahapon. Primary mission, ma'am, is to provide air cover po, ma'am, doon sa supposed to be na ginawang Christmas convoy for the Ayungin resupply. Nakita natin yung dalawang Filipino vessel, ma'am, as well as yung PCG vessel na kaso tinataboy na sila po, ma'am, ng mga Chinese vessels. Mukhang hindi sila nakadikit talaga, ma'am, sa BRP Sierra Madre. Kita rin mula sa ere ang pagharang sa mga rubber boat ng Philippine Navy ng mga rigid hull inflatable boat ng China para di makalapit ang Philippine mission sa BRP Sierra Madre. Mas dumadami sila, tsaka mas naging aggressive sila na to block yung mga shoals, lalo na yung entry doon sa mga shoals, ma'am. Kaya talagang hindi na nakakapasok yung mga fishermen natin. Nasa 500 feet above sea level at mula rito, tanaw natin ang BRP Sierra Madre na napapalibutan ng mga sasakyang pandagat ng China. Kabilang na riyan ang kanilang Coast Guard, Navy at mga Chinese militia. Mahigit 100 raw ang nakaharang sa Sierra Madre ayon sa BFAR. Binablock nila yung entry doon na malapitan yung Sierra Madre. Yan yung kung napansin niyo, ma'am, lalo na doon sa east side is doon kasi magagaling yung supposed to be na resupply na mga vessels po natin. Sa Julian Felipe Reef naman, hile-hilera ang tila Great Wall ng mga barko at maritime militia ng China. Tanaw na tanaw natin ang mahigit 100 Chinese militia. More than 100 yan sila, ma'am, Naka-based doon kanina sa nakita po natin. Muli ring pinaputukan ng flare ang aming sinasakyan mula sa isang shoal na inuukupahan naman ng Vietnam. Sir, ano ibig sabihin pag napaputok ng flare? Na sila, ma'am, parang warning. Warning. Lumayo tayo. Makailang beses mang itinaboy ng China ang eroplano ng BFAR sa pamamagitan ng radio challenge at pagpapaputok ng flare na galing mismo sa Mischief Reef, hindi nagpatinag ang BFAR. Itunuloy ang misyon. Live mula rito sa Palawan para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Naghain na ng panibagong protesta ang Pilipinas at ipinatawag ng Chinese ambassador para matapos pong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea nitong weekend. Ang China, naghain din ng sarili nitong protesta. Sabay giit na sila ang nasa katwiran sa kanilang ginawa. Saksi, sina June Veneracion at Ian Cruz.
Tila David na napapagitnaan ng dalawang Goliath, ang may tuturing na David ang ML Kalayaan na bahagi ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong linggo. At ang dalawang Goliath, barko ng China Coast Guard na ang isa panayang buga ng water cannon sa mas maliit na barko ng Pilipinas. Ang kinaroroonan naming BRP Sindangan, hinarang ng isa pang China Coast Guard ship, habang ang ML Kalayaan nakalampas. Pero hinabol pa rin ang mga barko ng China. Mga kapuso, kasalukuyan pong wina-water cannon itong malaking Coast Guard vessel, yung ating Rore vessel na napakaliit pero hindi sila nagpapatinag. Patuloy yung kanilang girean kanina pa, pero hanggang sa ngayon hindi nagpapatinag itong ating mga tropa. Madidikitan sana ang ML Kalayaan pero nagtago ito sa likod ng aming barko. Maya-maya, ang mga militia vessel naman ang gumalaw na tila hinaharang din ang ML Kalayaan. Halos magkatamaan ang militia vessel at ang Rore ship. At sa gitna niyan, muling inabot ng water cannon ng China Coast Guard 5204 ang ML Kalayaan na hindi na makagalaw dahil sa lakas ng tubig. Napapalibutan tayo ngayon ng mga China Coast Guard, gayon din itong mga militia vessels. At itong nasa likuran natin, yan yung ML Kalayaan, yan yung Rore vessel ng ating pamahalaan na naghahatid ng tropa at mga supplies doon sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa kanila ay tila nagkakaproblema dahil nga nabasa na raw yung karamihan sa mga gamit doon sa loob, nabasag din yung salamin at baka hindi na sila makaandar pa. Tumirik na nga ang ML Kalayaan kaya nagpasyang hilahin ito at idikit sa BRP Sindangan. Pero pahirapan yan dahil sa lakas ng alon. Uy! Nawasak! Yun, nawasak! Tinotow na itong ML Kalayaan matapos nga mapinsala dahil sa pangwawater cannon ng mga China Coast Guard kanina. Pero hanggang ngayon, makikita natin na nakabukas pa rin yung kanilang mga water cannon. Ang BRP Cabra na escort ng isa pang Rore vessel, nasira ang mast dahil sa pambobomba ng tubig. Dahil sa tinawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver ng China Coast Guard, nauwi sa banggaan ang Unay sa May 1 at ang China Coast Guard vessel. Gayunman, tagumpay na nakapasok sa Ayungin Shoal ang Unay sa May 1 bandang 7:40 ng umaga. Sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner, nasaksihan ang pagbuntot ng mga barko ng China habang lula ng resupply boat. Nasa 40 barko ng China ang nabilang ni Browner, pero aabot daw ito ng higit 100 sa buong paligid ng Ayungin Shoal at Mischief Reef. Galit na galit ako, no? Because we were performing a legitimate military operations in our exclusive economic zone. Pero nakasampa siya sa BRP Sierra Madre at nakumusta ang mga sundalo roon. Mahirap po yung conditions ng pamumuhay nila dun sa BRP Sierra Madre, and yet, no, high moral sila na nagsisilbi para sa ating bayan. At nung paalis na ako, paalis na yung aming boat, yung Unay sa May, no, kumakaway sila. Merry Christmas, sir! Merry Christmas! No? Water cannon din ng China ang humarap sa BRP Dato Bangkao, Dato Sanday at Dato Tamblot na kasama sa humanitarian support mission ng BFAR papalapit sa Scarborough Shoal itong Sabado. Nasa 17 nautical miles mula sa Scarborough nang magparamdam ang mga barko ng China Coast Guard. Bubuntot, gumilid at humarang. Dahan-dahang dinikita ng BRP Dato Bangkao. Nasira ang bahagi ng railing ito. Ang pang-water cannon nagsimula bandang alas 9 ng umaga. Lumapit na kami sa bunganga ng Scarborough Shoal at ito ay bumubuga na ang water cannon ng China Coast Guard para harangin itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Malapitan namin nasaksihan ng pang-water cannon ng China Coast Guard 3305.
Ito, pangalawa na ito. Diretso mismo sa barko. Sa isang punto, sabay pang nagbuga ng tubig ang dalawang barko ng CCG. Hindi bababa sa 8 beses na water cannon ang mga barko ng BFAR. Sa lakas ng pressure, nayupi pa nga ang bahagi ng radar ng BRP Dato Bangkaw. Mas aggressive sila, no? Dati shadowing, dangerous maneuvering, yun ang ginagawa sa barko natin. And then pag nalagpasan na natin yung dati, okay na yun. Pero ngayon, di talaga tayo tinatantanan, no? Hanggat makakagit-git, gigit-gitin talaga nila. To the point na naglabas na talaga sila ng water cannon. Pati ang mga mangingisdang Pinoy na gustong makakuha ng krudo na dala ng BFAR, hindi rin nakaligtas sa harassment gamit ang water cannon. Nag-deploy ang China Coast Guard ng rigid inflatable boat sakay ang 5 tauhan papunta sa direksyon ng bigayan ng tulong para sa mga mangingisda. Pero hinarang sila ng 2 tauhan ng BFAR na sakay din ng inflatable boat. Palaging ginagato ang mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Sa kabila ng naranasan, babalik pa rin daw ang BFAR sa Scarborough. Sa kabila ng pambubuyo at agresibong mga hakbang ng China Coast Guard, lalo pang tumitibay ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating soberanya ayon kay Pangulong Marcos. Nang dahil sa mga insidente sa Scarborough at Ayungin itong weekend, 3 hakbang ang ginawa ng ating gobyerno. Nagpadala ang ating embassy sa Beijing ng demarche o mas malakas na diplomatic note sa Chinese Embassy. This is the 3rd incident where dangerous maneuvers by Chinese vessels have resulted in a collision since the 22 October Aurora mission. Ipinatawag din ngayong hapon si Chinese Ambassador Wang Zilian. Kahapon pa lang, itinawag na ng Pilipinas sa China ang protesta nito sa napagkasundo ang hotline para sa agarang pagresolba ng mga ganitong insidente sa dagat. There is a dissonance between what is being said and promised between what's happening in the waters. And that's the reason why we're calling on China to be a responsible member of the international community. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, professional, restrained, justified at legitimate ang kanilang mga hakbang sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Ayungin. Dahil dito, naghain din sila ng demarche sa Pilipinas. Hindi raw maikakaila ang kanilang soberanya sa Ayungin. Sabay gate na walang bisa ang 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Sa 2016 ruling, pinagtibay na bahagi ng ating EEZ ang Ayungin, bagay na muling binigyan din ni Pangulong Marcos. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc naman, sovereign Philippine territory at integral sa bahagi ng ating kapuluan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Ian Cruz ang inyong saksi. Nagkakasal ng tigil pasada ang grupong Piston sa December 14 at 15. At para yan sa kanilang pagtutol sa PUB Modernization Program kung saan kinakailangang mag-consolidate o bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon ng mga jeep hanggang December 31. Ayon kay Piston President Modi Floranda, inaasang sasali ang 100,000 miyembro nila sa buong bansa. Ang Department of Transportation naman, nanindigan hanggang December 31 lang ang deadline ng consolidation. Lusot na sa Kamara ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa ng SMNI dahil yan sa mga paglabag umano sa ilang probisyon ng kanilang prangkisa, pati sa konstitusyon at sa KBP Code. Sinisikap kunin namin ang panig ng SMNI tungkol dito pero wala pa silang tugon. Idinurog naman ng mga kaanak ng mga SMNI host na sina Lorraine Badoy at ka Eric Celis sa Korte Suprema ang tungkol sa kanilang pagkakapiit sa Kamara. Kabilang sa mga petisyon ang habeas corpus o hiling na iutos na ilabas ang dalawa at ipaliwanag kung bakit sila nakakulong. Binanggit na rin ni Celis sa Legislative Committee Chairperson ang kanyang source tungkol sa aniyay maling impormasyon na may 1.8 billion peso travel fund ang House Speaker. Napilitang bumalik ang barko. Lula ng atin ito coalition dahil din sa pangaharang ng China. Pero hindi pa rin sila tinantanan ng China Coast Guard. Saksi, si Jonathan Andal. Habang taimtim ang dasal sa gitna ng West Philippine Sea kahapon,
Wala kaming kamalay-malay na ang sinabayan naming civilian convoy may umaaligid na pala na barko ng China. Sa bridge ng aming barko, may nangyayari ng kritikal na desisyon. Ano pong advice ng Coast Guard? Proceed pa rin sa mission. Okay, pero confirmed sir na ano yun, Chinese vessel. Positive ma'am. Proceed po sa mission sir? Roger, proceed pa rin tayo sa ruta natin. Pero ilang saglit lang sumulpot na sa radar ang China Coast Guard at isa pa nilang barko. Ayun no? Ngayon sinundan niya pa tayo ngayon no? Bagamat wala kaming natanggap na radio challenge o pagtaboy at pagbomba ng tubig, nag-dangerous maneuver umano ang mga barko ng China na pilit humaharang sa aming dadaanan na pwede raw mauwi sa banggaan. Sabi mo, bumalik na tayo ma'am. Si Kapitan ayaw natin tumuloy kamo. Babalik na kami. Ang atin itong koalisyon gusto pa rin sanang tumuloy. We listen to the captain kung ano yung sasabihin niya na the best course for us. Pero pagdating na sa bandang Kayumanggi Bank, bumwelta na pabalik ang aming barko. Kahit nasa 240 kilometers na lang ang layo sa pupuntahan naming isla ng Lawak, malapit sa Ayungin Shoal at Recto Bank. Sa kabila ng aming pagbelta, hindi kami tinantanan ng sumusunod na China Coast Guard. 2 oras na kaming sinusundan nitong barko ng China na nandito. Actually, 3 sila na umiikot-ikot dito sa aming barko kanina pa. Yung isa, Navy ship, nandoon sa may bandang dulo na yon. Kanina yung isa sa kanila, pumagitna pa dito sa barko natin at sa barko ng Philippine Coast Guard. Dismayado ang marami sa 200 volunteers ng atin itong koalisyon, lalo't 6 na buwang pinagplanuhan at pinag-ambagan ang Christmas convoy. Hindi ito ang huli, tuloy tayo. We're hoping na next year, gawin natin ito ulit. Kasi again po, ang ating objective ay i-normalize na ang West Philippine Sea dapat accessible sa mga Pilipinong katulad natin. So sorry po, hindi natin natuloy yung ano nyo. Hindi po normal yung galaw po kanina ng Chinese vessel. Talagang magkakaroon po talaga ng may tension po talaga mangyayari. Buti na lang nakahiwalay sa isang bangka ang mga ipamimigay na Noche Buena at hygiene kits sa mga sundalo at mangingisda sa pupuntahan sana naming isla ng Lawak sa West Philippine Sea. Kaninang alas 5 ng umaga, nakarating ito ng isla at nalusutan ng mga barko ng China. Kaya para sa grupong atin ito, mission accomplished pa rin ang biyaheng ito. West Philippine Sea! Para sa GMA Integrated News, Ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Bittersweet ang send-off para kina RM at V ng BTS sa pagsisimula ng kanilang military enlistment. Complete ang OT7 kasama ang iba pang BTS members sa sina Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook at Suga. Sa heartfelt letter ni RM sa BTS Army, sinabi niyang an end is also a beginning. Aminado siyang may nararamdamang takot, pero naniniwalang kapag lumipas ito, marami pang magandang bagay na naghihintay sa kanila. Si V, aminadong ang pinakamahirap daw na pagdadaanan niya ay yung hindi niya makikita ang Army. Muli raw silang bubuo ng magagandang alaala sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos sina RM at V, sina Jungkook at Jimmy naman ang mag-enlist. May powerful reunion na naganap sa pagitan ng dalawang queen. Yan ay ang pagkikita ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista matapos silang magkaayos. Naganap ang kanilang most anticipated meeting sa 84th birthday celebration ni outgoing GMA Network CEO, Attorney Felipe L. Gozon. Kwento ni Marian, nagkwentuhan at nag-catch up lang sila ni Hart. Big winner din si Marian bilang Breakthrough Star of the Year sa Best of TikTok PH Creator Night. Gayong instant viral sensation ng mga TikTok entry ni Marian, ang tanong ng marami, kailan ba niya gagawin ang pinakahihintay na Marimar Dance Challenge? Gusto ko kasing gawin siya na may effort ako eh. Ayokong gawin siya lang, sinayaw ko lang. Kaya hintayin nila yon. Sa kabila ng mga hinarap na hamon, may isang individual na may tuturing na susi ng GMA Network sa mga natamo nitong tagumpay. Si Attorney Felipe L. Gozon o mas kilala bilang FLG.
Kaya sa kanyang pagre-retiro bilang CEO, ating balikan ang kanyang makulay na buhay at puso para sa kapwa na naging daan para maitaguyod ang Kapuso Network. Saksi si Marizo Mali. Mula sa pagiging maliit na radio station hanggang sa maging full-fledged TV station. At mula sa Rainbow Satellite, naging kapuso ng bawat Pilipino. Kapuso, ano ang kulay ng buhay? At ngayon, ang GMA ang kinikilalang nangunguna, pinakamalaki, pinagkakatiwalaan at most awarded multimedia network sa Pilipinas. Hindi ito magiging posible kung wala ang tatlong importanteng letra. Yan ay ang FLG. Ang initials ni Felipe Lapuz Gozon, ang chairman at outgoing chief executive officer ng GMA Network Incorporated. Sinong mag-aakalang ang batang ito mula sa Malabon magiging isang higante sa industriya ng broadcast media? 1974 nang kanyang bilhin ang isang naghihingalong TV station mula kay Bob Stewart, kasama ng kanyang partners na sina Gilberto Duavit Sr. at Menardo Jimenez. Taong 2000 nang formal na maging CEO ng GMA si Gozon. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nalikha ang ilan sa pinakamalaki, pinakatumatak at pinaka-top rating na programa sa kasaysayan ng Philippine television. Gayon din ang mga pinaka-award-winning newscasts at public affairs programs. Kabilang dyan ang 4 na prestigyosong George P. Body Awards na tanging GMA pa lamang ang ginagawaran sa Pilipinas. When I took the helm of the GMA in 2000, we were a far second among the Philippine TV stations. So I dreamed of making GMA #1 and rallied my team to work harder than ever before. The rest is history. Sa ilalim ng kanyang liderato, pinalaki at pinalawak ang naabot ng GMA sa lahat ng panig ng bansa, pati na abroad, at sa internet at social media. Sa dunong at talent ng ating mga tao ay nararating natin kung saan tayo nahandoon ngayon. Walang ibang dahilan yan kung hindi yung mga taong bumubuo ng pamilya ng GMA. Sa pagiging #1, ang mas malaking hamon para kay FLG. To do even better than what we have been doing before. And that is to provide the kind of superior, responsible entertainment that we have to the public. And more importantly, to provide objective, unbiased, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan na pagbabalita sa buong bansa. Sa kanyang pamumuno, nadala niya ang GMA Network sa iba't ibang tagumpay at naitawid din sa iba't ibang hamon. At ang kanyang laging sandigan, Stand for truth. Integrity and truth are what we live for in the media industry. We are committed to truth above all else. Sa pag-anunsyo ni FLG ng kanyang pagre-retiro, hahalili sa kanya bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr. Magsisilbi namang Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez na Director ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated at iba pang subsidiaries ng GMA Network. Mananatili naman Chairman of the Board si FLG at magsisilbing advisor ng kumpanya. Sa mahigit 2 dekadang pagiging CEO ni FLG, maraming naabot ang GMA. At sa bawat tagumpay, alam ni FLG kung sino ang dapat na pasalamatan. Ang Diyos at ang mga taong bumubuo ng GMA. I have always said that our people are our best assets. The equipment that we buy will depreciate the moment we use them. But the stories we create
live in the hearts of our viewers and appreciate over time. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 14 na araw na lang, Pasko na. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.